identity for Moises. Pag lumabas to, big trouble. Hindi ako magbagong buhay sa malayo. Sabihin niyo yung totoo. Nang makita ni Moises si Kelvin na nasa likod ng sasakyan nila Justine, ay agad itong umatras at naghintay ng tiyempo para makapagmasid sa kanila. Nang makapasok naman sila Justine ay napansin nilang andoon ang sasakyan ni Rafael, kaya natanong ni Leon kung anong ginagawa ng daddy niya doon, na agad namang sinaad ni Justine na hindi din niya alam. Biniro naman ni Steven na baka may kasama siyang iba, kaya inasar ni Leon na may pinagmanahan ng binata dahil naunahan sila ng daddy niya, kaya sinaad ni Steven na baka mas mabuting umalis na lang sila, pero giniit ni Leon na hulihin nila para may pang-blackmail si Justine sa daddy niya, kaya agad silang pumasok. Sakto namang nagkamalay na si Rafael, kaya nagulat siya nang makita niya sila Justine, na agad tinanong ng anak niya kung anong nangyari, kaya hindi agad makasagot ang daddy niya. Habang pinagmamasdan naman ni Divine ang engagement ring na binigay ni Jaime at ang larawan ng anak niya, ay saktong dumating sila Felicia at kaibigan niya para sa sponsorship niya sa GSX. Masayang pumasok ang dalaga, pero nang makita niyang may suot na ang engagement ring ang mami niya, ay nainis ito. Kaya nang matapos ang kaibigan niyang i-discuss yung kailangan nila, ay nagpaiwan muna ang dalaga. Habang binalikan naman ni Mercedes sila Vincent at Randy upang tanungin kung talagang hindi nila alam kung asaan ang asawa niya, na agad namang humingi ng pasensya si Vincent dahil talagang wala silang alam kung saan pumunta ang Vice Presidente, kaya pasigaw pang tinanong ni Mercedes kay Randy kung wala din siyang alam, na nanindigan naman siyang walang sinabi ang Vice Presidente sa kanya, kaya agad tinawagan ni Mercedes si Justine. Agad niyang tinanong kung alam niya kung asaan ang daddy niya, kaya agad namang kinuha ni Rafael yung cellphone ng binata. Nagbaliwanag si Rafael na nasa rest house siya sa May Victoria, kaya agad tinanong ni Mercedes kung anong ginagawa niya doon. Isa-isang sinilip ni Rafael ang mga kwarto dahil hindi niya alam kung asaan na si Moises, sabay nagpalusot siya sa asawa niya na gusto lang niyang mapag-isa, sabay sinaad niyang uuwi din siya kinagabihan, pero mauuna nang umuwi sila Justin, na hindi niya alam na may schedule silang mag-happy-happy sa lugar na yun. Agad namang humingi ng sorry si Justine sa daddy niya, sabay hiniling niyang doon muna sila mag-party, lalo't andoon na sila at may mga chicks pa silang darating, pero hindi pumayag si Rafael at sinaad niyang kailangan nilang umalis dahil pumunta siya doon para mapag-isa at gusto niya ng tahimik lang na paligid. Nang aalis na sila ay lumapit si Kelvin at kinamayan niya ang Vice Presidente. Sabay nagpasalamat siya sa lahat ng tulong nila sa kanya, na wala siyang kamalay-malay na bistado na siya ni Moises sa kanyang katrayduran. Giniit ni Justine sa daddy niya na wala silang dapat ipag-alala kay Kelvin dahil mapagkakatiwalaan nila, at siya pa ang nag-volunteer na magbigay ng info tungkol kay Moises kapag may nalaman siya. Sinaad pa ni Kelvin ang akala niya ay wala na siyang silbi kay Justin noong nakulong si Moises. Mag-uumpisa ng kailangan ng pumili ni Rafael kung sino ang mas matimbang sa kanya, kung si Justin o si Moises. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.